Paalala ng gobyerno para sa mga Pilipino, lalong-lalo sa mga OFW na babiyahe ngayong Semana Santa, na dapat agahan nyo kapag pupunta sa airport, lalo na't dagsaan ang mga tao ngayon, lalong-lalo na sa immigration. At paalala din sa mga magdadala ng power bank na yung mga pinapayagan lang ay yung nasa 100 watt-hour or 27,000 milliampere or mAh. Ang susobra dyan ay kailangan ng airline approval. Ngunit ang mga power bank naman na bababa sa 100 watt-hour ay okay lang na dalhin. Pero pinagbabawal itong ilagay sa check-in baggage. Dapat nakalagay ito sa inyong personal handbag at bawal itong ilagay sa overhead cabin dahil pwede itong maging sanhi ng sunog sa eroplano. Huwag na huwag nyo din kalimutan mag-register sa e-travel departure card kapag papunta kayo sa ibang bansa or international ang flight nyo. Handa na ang Ninoy Aquino International Airport para sa pagpasok ng Semana Santa. Nagpaalala rin ang otoridad upang masigurong maayos at walang abala ang biyahe ng mga pasahero. Nag-inspeksyon si OTS Administrator at Undersecretary Arthur Bisnar sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City ngayong araw. Partikular niyang sinuri ang bahagi ng immigration at check-in counter ng mga airline bilang bahagi ng pinaigting na seguridad ngayong Semana Santa. Ayon kay Yusek Bisnar, madalas silang magdagdag ng mga tauhan upang mas maayos na matulungan ang mga pasahero, lalo na sa mga panong inaasang dagsa ang mga biyahero. Samantalang umabot sa humigit kumulang 100,000 pasahero ang nakabook sa isang online na airline company mula Lunes, April 14 hanggang Linggo ng pagkabuhay yung Easter Sunday, April 20. Inaasang tataas pa ito at posibleng umabot sa 150,000 na pasahero. Kabilang sa mga rutang may mataas na foot traffic ang patungong Katiklan, Tagbilaran, Puerto Princesa, Tacloban, Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro at Cebu. Pinapaalalahanan ang mga pasahero na tanging power banks na hindi lalagpas sa 100 watts hours lamang ang pinapayagang dalhin sa eroplano. Para sa mga device na nasa pagitan ng 100 watts hours at 160 watt hours, kailangang may aprobadong pahintulot mula sa airline sa check-in counter. Sa darating na Biyernes, inaasa na unti-unting pagdami ng mga pasahero sa mga paliparan. Kaya't hinihikayat ang publiko na mag-book na ng mas maaga. Paalala sa ating mga pasahero na pumunta ng mas maaga sa paliparan bago ang nakatakdang flight upang maiwasan ang anumang abala. Marami-rami na rin mga pasahero ngayon dito sa NAIA Terminal 3 at ayon nga sa obserbasyon ng mga otoridad, nagsisimula na talagang dumami ang mga pasahero dahil ito yung mga magbabakasyon ngayong Semana Santa. Sakto naman sa peak season yung simula ng mas striktong pagpapatupad ng polisiya ng mga airline patungkol sa pagdadala ng mga power bank sa eroplano. Kung ikukumpara sa ordinaryong araw, mas mataon na ngayon ang mga check-in counter ng Ninoy Aquino International Airport. Maraming paalis na para magbakasyon, 1 linggo bago ang Semana Santa. Kabilang dyan ang pamilya ni Vanessa na papuntang Hong Kong. Dahil sobrang daming tao for sure and mahirap pabalik pag masyado maraming tao. Wala pang estimate ngayon ng pamunuan ng NAIA sa dami ng mga pasaherong inaasahan sa Semana Santa. Pero ayon sa ilang airlines, mukhang mas maraming pasahero ngayong taon kumpara noong 2024 Holy Week. Pinakamabentang destinasyon daw ngayon ay Katiklan, Tagbilaran, Puerto Princesa, Japan at South Korea. Halos fully booked na raw ang mga biyahe papunta dyan ngayon. We have slightly increased our frequencies as early as now. May kaunti namang paghihigpit ang mga airline pagdating sa mga power bank. Sa check-in pa lang, pinapakiusapan na ang mga pasahero na ipakita ang kanilang power banks. Base sa guidelines ng Cebu Pacific at AirAsia, papayagan lang ang mga power bank na may capacity na 100 watt-hours. Ang sosobra, kailangan pang ipagpaalam sa airline. Kaya ang power bank na ito ng isang pasahero na umabot ng 113 watt-hours, ipinagpaalam muna sa airline bago nadala ng may-ari. Nililimitahan lang din sa 2 pirasong power bank ang papayagan sa bawat pasahero. Pwede lang ito sa hand-carried bag at hindi sa check-in luggage. Pero hindi ito pwede sa overhead storage at dapat ay nasa seat pocket o personal na bag na nakalagay sa ilalim ng upuan. Bawal din itong gamitin habang nasa loob ng eroplano. Ang paghihigpit sa mga power bank, ipinatupad matapos ang ilang insidente ng pag-usok ng mga ito sa loob ng eroplano. I-charge po natin yung ating mga devices habang nasa airport and then pag nasa eroplano na po tayo, sundin po natin yung policy. Nagulat man ang mga pasahero, wala namang kaso sa kanila ang paghihigpit ng mga airline. I think okay naman na chine-check nila for our safety na rin po.
Okay lang naman. Okay lang naman. Kasi fully charged naman usually yung phone bago umalis. Susunod naman nabubusisiin ng mga airline ang dami ng electronic devices na dala ng isang pasahero. Kasama dyan ang mga cellphone, tablet, e-cigarettes, laptop at medical devices. Alinsunod sa guidelines ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Julius, sa Biyernes talaga yung inaasahan ng mga otoridad na simula ng dagsa ng mga pasahero bago ang Holy Week. Kaya dun sa mga babiyahe, ang payo lang talaga natin, tingnan muna nila sa kanilang mga airline kung ano yung mga policies nila pagdating sa pagdadala ng mga electronic devices at power bank. At isa pa nga palang tip, Julius, na nakuha natin sa mga airline kanina, siguraduhin na yung inyong power bank ay nababasa pa yung specifications katulad ng milliampere hours o yung voltage. Dahil kung hindi na ito nababasa, baka sa check-in pa lang ay hindi na payagang madala ito ng pasahero hanggang sa eroplano.